Talaga nagkaroon, no? Kaya, congratulations. Kauna-unahan natin ito na pagganap nito pong mini Christmas kantata. Ang ibig sabihin po ng kantata, magkanta ta. Tayo magkanta, kantata. Akin pong bigay ang galing sa aking puso po na salita ng Panginoon. At harinawa, ngayong umaga ay talagang bigyan talaga natin po ng kahalagahan. Ang atin po mababasa dito po sa Isaiah 7:14. Basahin ko na po sa English. Binabanggit po rito. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ngayon. Itong parang mahalaga na bahagi ng aming taon kung saan tila yata ang buong sanlibutan ay tumitigil upang ipagdiwang itong pambihira, parang malalim na katotohanan tungkol sa bagay ng Christmas, Panginoon. Kaya handa niya po kami ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, ang aking ginawang pamagat po ay bakit hindi talaga siya Christmas? Pasensya na. Kasi ang atin pong mga display, yan, Merry Christmas, ang ating greetings, Merry Christmas. Ang salita po na Merry Christmas sa Christmas, no? Sa Latin ay Christes Masse. Ibig sabihin po, simple lang, misa ni Kristo. At ito pong misa o kaya yung mass, kung tuusin po talaga, isang pagano po na ritual. Bakit po? Kasi po ay ginagawa, pasensya na rin po sa ating mga kaibigan, Roman Catholic. Ito po ay hinango po sa isang pagano na ritual at inadapt ito ng Roman Catholic. Now, ito po ay nag-pervade. Ibig sabihin po, ito ay namayagpag ito hanggang ang parang tanggap na pangalan at greetings, no? Ay Merry Christmas. Ibig sabihin, masaya ito na pagdaos ng isang misa. Now, sa ngayon po ay talagang nagkakaroon ng paglihis. Kasi tingnan nyo, may Santa Claus tayo. Wala naman si Santa Claus sa kasaysayan ng Pasko. Mayroon ba diyan sa Bible na si Santa Claus? Wala, no? Wala din yung snow, kung tuusin ninyo. Pero lahat ng paglihis sa pagdiwang ng Pasko ay ginagawa. Sabi nga ni John MacArthur, bakit pinasok itong mamang ito na ang pangalan ay Santa Claus? Wala naman talaga siya sa Pasko. Pero pinasok po siya. Ngunit po, sa atin pong nabasa dito, binanggit na magkaroon ng isang napakalaking sinyales o kaya palatandaan. At ano po yung palatandaan na yan? Masyadong direkta. Sinasabi, tingnan nyo, ang isang birhen, siya ay manganganak o magbubuntis. At siya ay manganganak ng isang lalaki.
So, ang pinaka-sentro talaga po ng Pasko o Christmas, by the way, ang Pasko, Paskwa, ibig sabihin pagdiwang din po yan, no? Ay sa ating nabasa, yun po talaga ang kapanganakan ng Panginoong Jesus. Yan po dapat ang pinaka-sentro, pinaka-focus ng Pasko na ito. Ito po ang sa English sinasabi, most notable sign of all history. At alam niyo po, itong pangyayaring ito ay hindi po talaga naulit kailanman bago at saka matapos po ang palatandaang ito. Kaya nga po, magbibigay ako ng 3 na mga milagro o kaya mga kababalaghan, karugtong o kaya kaakibat dito sa tinatawag na Pasko. Ang number 1 po na kababalaghan, the miracle of all time, yung sinasabi, the virgin shall bear a son. Hindi po ito sa siyensya posible. Hindi rin po ito scientifically ay tenable o kaya pwede. Bakit ang isang berhen ay manganganak? Walang nangyari na ito bago itong kasaysayan na ito at pagkatapos ng kasaysayang ito. Ito po ang pinakamalaki na kababalaghan o miracle na pinadala ng Diyos. Ang isang berhen, alam naman natin, si Maria po yon, manganganak. At ito po ay hindi talaga posible mangyayari kung hindi sa pamamagitan ng operasyon o kaya paggalaw ng banal na Espiritu. Kung basahin natin sa Mateo 1, ang banal na Espiritu ay papasok kay Maria at sa isang hindi natin masyado masaysay o ma-explain, no? Ang banal na Espiritu sa pamagitan ng, kung tawagin natin sa term natin, egg ni Maria, interaction ng banal na Espiritu at saka yung itlog ni Maria, egg may itlog ba? ay nabuo po ang isang bata. Pero, wala pong kinalalaman dito ang tao. Maliban na si Maria po ay ginamit lang siya na isang sisidlan o isa lang siyang instrumento. So, ito po ay nagdadala sa atin, no, sa katotohanan na ang Diyos sa pangkalahatan ng kasaysayan ng daigdig, siya po ay nagplano nito na isang panahon o isang araw sa buong kasaysayan ng daigdig ay kanya pong gamitin si Maria at si Maria po ay kasangkapanin upang si Maria ay manganganak. Now, ang fulfillment po nito, ang katuparan po nito, nangyari po 700 years after. So, sa makatuwid, yung nanganak ang Panginoong Hesus, sinabi na po itong kababalagan nito 700 years before pa po. Kaya, one of the greatest miracles in history. Never, ulitin ko po, na mangyayari ang isang berhin na siya po ay manganak. Maliban lang sa isang miracle. Pangalawa po,
na nais ko dalhin sa inyo. Ikalawang miracle po, ang pagparito ng Diyos. Sinasabi po riyan, no? Kung tignan natin ulit, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Sa chapter 1, verse 23 ng Matthew, binigay po yung explanation, anong ibig sabihin po Emmanuel. At wala na pong iba kung hindi, God is with us. Miracle talaga sa lahat ng miracle. Kasi po, ang Diyos, na hindi naman po siya ay bumababa at siya ay namamalagi sa mga katauhan, isang araw, siya po ay bumaba sa pamamagitan ng katauhan ng Panginoong Hesus at siya po sa tinagal ng buhay o sa ibabaw ng mundong ito na pamumuhay ng Panginoong Hesus, ang Diyos actually ay naging kasama ng sanlibutan, ng sangkatauhan. God with us. Again, kaya nga sabi ko po, isang miracle ito. Never in all history na bumaba ang Diyos at siya po ay nakipaghalubilo sa tao, sa persona ng Panginoong Hesukristo. Bakit po? Sapagkat kinakailangan na siya ay maipanganak sa pamagitan ng isang birhin upang siya ay magiging tunay, genuine na tao na katulad natin. Napakamalalim po na katotohanan ito. Ang Panginoong Hesus, actually, ang tawag sa Kanya ay God-man. Anong ibig sabihin? Ang Diyos naging tao. Napakahirap arukin talaga. Kaya nga sa Pilipos, sinasabi, ang Diyos ay nagpakumbaba siya. Nagiging isang alipin. At siya ay naging katulad natin. Never again sa kasaysayan na ang Diyos pumanaog at siya po ay nanirahan kasama sa mga tao. Ito lang po na okasyon na ito ating sinicelebrate sa ngayon. Ang tanong ko, na-realize ba natin na isang araw o isang panahon sa ating kasaysayan, ang Diyos pumanaog siya at siya po ay naging kasama ng sangkatauhan sa loob ng 33 anyos. Binisita po tayo. No? At ano naman po ang pakay ng pagbisita niya sa atin? Yan na po ay nasa crucifixion na po. Yan, no? Dahil ang binabanggit dito sa Matthew chapter 1 verse 23, you shall call his name Emmanuel. Jesus pala, no? Tawagin nyo ang pangalan niya na Jesus. Bakit daw? He shall save his people from their sin. Upang ligtasin ang kanyang mga katauhan mula sa kanilang kasalanan. Sa makatuwid po, ang logic nito ay ito. Bago ang Panginoong Hesus, wala pong kaligtasan kahit sa anumang paraan. Sa 10 utos, hindi po maliligtas ang tao. Mga bubuting gawa, hindi po maliligtas ang tao. Sa kanyang pagkaroon ng reliyon, hindi po siya maliligtas. Ang tangi lang po na pag-asa at kaparaanan sa kaligtasan ay nandoon lang po sa nagkatawang taong ito na ang pangalan niya po ay Jesus. Kaya nga po, ikalawa yan na napakatindi, napakalaking milagro po sa buong kasaysayan. Ang Diyos, nagkatawang tao,
upang yung kaniyang katawang iyan ay gagawin po huling alay para sa kasalanan. Sa Old Testament na rituals na ginagawa nila, pag sila ay nagkasala, kinakailangan sila po ay mag-alay ng tupa o kaya yung isang baka, kung ano pang prescribe. Pero, nung dumating ang Panginoong Hesus, siya po ay sinalubong ni Juan Bautista at nung nakita siya ni Juan Bautista, tinuro siya ni Juan Bautista at sinabi sa isang malakas na tinig, tingnan niyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng buong sanlibutan. Doon po na ipanganak yung pag-asa ng kaligtasan ng tao. Bago niyan, wala pong kaligtasan ng tao. Pagkatapos nito, kung gagawa pa ng ibang kaparaanan, wala rin pong kaligtasan. Tangi, siya lang po ang kaisa-isa at pinal na alay para sa kasalanan. Kaya nga po, sa diskusyon sa Hebreo 9 at saka Hebreo 10, kahit paulit-ulit pa na mag-alay po ang tao o mga pari, sinasabi diyan, ng alay para sa kasalanan na, binabanggit yan, hindi kailanman makapag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi po. Kaya itong panahon ng Pasko, parang ang tao, simple lang, okay, medyo siya po ay na-absorb sa kasiyahan ng kapanahunan, mga activities ng kapanahunan. Pero hindi po niya inisip at hindi niya ito pinahalagahan, itong katotohanan na bakit nagkakaroon tayo ng Christmas. Kung hindi po siya pumunta rito, wala po kailanman alay ng kasalanan. Pangatlo po na miracle na akin pong ibibigay at binibigay sa atin dito. The miracle of His name. Ang milagro ng kaniyang pangalan. Pag tignan natin po sa Mateo 1:25, sinasabi, ang isang birhin ay manganak at tawagin ang kaniyang pangalan na Jesus. Dahil anong ibig sabihin ng pangalan na Jesus? Savior. Pero pagdating po doon sa chapter 1, verse 1, binabanggit, the history of Jesus Christ. Binanggit po ang full name niya, Jesus, tapos Christ. Pero ang Jesus, ang Jesus, ay, ang simple lang po talaga na ibig sabihin, tagapagligtas. Paano naman po yung Christ, ang Kristo? Ang ibig sabihin lang po ng Kristo, siya ay anointed one, no? Mesias, anointed one. Siya lang po ang tangi na itinakda ng Diyos para siya ay magiging kaisa-isa at tanging kaligtasan ng buong kasangkatauhan. Jesus Christ. Kaya nga po, ang pangalan na yan na Jesus Christ, makahulugan talaga. Si Jesus, kung atin siyang matanggap sa ating puso, siya lang ang tanging tagapagligtas. Kristo. Bakit Kristo? Kasi siya lang po ang anointed one, siya lang po ang itinakda, siya lang po ang pinadala at inassign ng Diyos upang siya lang po din ang magiging tagapagligtas at wala na pong iba. Ngayon po, ano ang kababalaghan ng miracle ng kanyang pangalan? Dagdagan ko po yan. The miracle of His name, Jesus, Savior, tagapagligtas,
Kristo. Siya lang po talaga katangi-tangi na itinakda, tagapagligtas. Ngayon po, dinagdagan ni Isaias, kaya dapat tumungo po tayo dito sa Isaias, kabanatang 9 po. At babasahin ko po dito sa verse number 6. Tingnan natin po. For unto us a child is born, capital C, ang isang bata, no? Unto us a son is given, lalaking anak, and the government shall be upon his shoulder. Yung sinabi ko kanina, ang pangatlo na pinakadakila na milagro ay ito, pangalan niya. Sa pangalan niya, Hesus Kristo. Wala na pong kapariho na maaring ay makapagligtas sa buong sangkatauhan. Ngayon, dinagdagan po ni Isaias at number 1, sinabi niya, ang gobyerno ay maging nasa kaniyang balikat. Anong ibig sabihin po ng gobyerno? Sa simple po na Tagalog, kapamalaan. Ibig sabihin po, ang pagkokontrol sa lahat-lahat ng mga bagay. Yan lang naman po ang ibig sabihin ng government. Ang paghawak, pagkontrol, ay nakaatang sa kaniyang balikat. Yan ba ay gobyerno lang ng mga Babylonians, Medo-Persians, na pag-aralan natin yan, ng mga Grecians o kaya mga Romans? Hindi po. Yan po ay government of all time. Gobyerno sa lahat ng kapanahunan. Simulat sa pool, hanggang po sa darating na po ang 7 taong dakilang kapigatian sa 1,000 years reign of Christ. Sino po ang namamahala? Sino po ang hawak-hawak niya ang kabuuhan ng daigdig, pamamalaan? Si Jesus Christ lang po. Kaya nga sabi, ang gobyerno nasa kanyang balikat. Pangalawa, nakababalaga ng kanyang pangalan. Anong tawag sa kanya yan? Wonderful Counselor. Bakit siya tinawag capital, all in capital pa? Bakit tinawag siya kamangha-mangha na tagapagpayo? Mga kapatid, lahat ng mga magaling, mga masyadong mga pantas, kahit na si Solomon, kahit na yung 3 wise men na sinasabi, binabasa natin sa Gospels, pag isahin, i-combine po ang kanilang wisdom, wala pong makakapagpantay sa wisdom na nandyan sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin po, kung kailangan natin ang isang tagapagpayo, tagapanguna sa atin, siya po, Wonderful Counselor. Nangailangan tayo ng gabay tungo sa ating buhay na ito sa sanlibutan. Paano tayo magtagumpay dito? Siya po, kababalaghan ang kanyang pangalan. Wonderful Counselor. Wala pong katumbas o kapantay sa kanya kung siya po ay magbigay sa atin ng payo. Pangatlo po na pangalan na sinabi ni Isaiah, Mighty God. Makapangyarihang Diyos. Anong ibig sabihin po? Siya po, kapantay sa Diyos na Ama na inireveal sa atin sa Gospels. Kapantay siya sa banal na Espiritu. God in 3 persons. Ang Diyos na Ama, ang Diyos na Anak, ang Diyos na banal na Espiritu, sila po ay kapantay at, si Jesus Christ ay hindi po little God. Hindi po siya na parang tawag ng mga Hiyuba, little God lang siya. No. Sa Bible, siya po ay Diyos sa Diyos. The God of the very God. In essence, o sa kanyang kabuuhan, katauhan niya, siya po ay God of the very God.
kung ano ang Diyos na Ama, ganun din po ang Diyos na Anak, ang Panginoong Jesus. Hindi po natin sabihin na siya ay second. Hindi po. God, omnipotent, binigay sa Kanya ang katangian ng Diyos na Ama, pinasa po sa Kanya. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, siya din po ay ganun din po, makapangyarihan sa lahat. At ang apat po, everlasting Father, walang hanggang Ama. Bakit sinabi na isa sa mga katangian ng Kanyang pangalan, walang hanggang Ama? Kasi po, sabi ng Bible, ang lahat na sa Kanya ay nagsitanggap ay ano? Magkaroon ng ano po? Karapatang maging anak ng Diyos. Hindi po kung tayo lumapit sa Kanya, buksan ang ating puso, anyayahan siya, lalo na ito sa kapanahonan na ito ng Pasko, na ating tagapagligtas at Panginoon, sinabi ni Juan sa Juan 1:12, sila'y pinagkalooban ng ano po? Karapatan na magiging ano po? Anak ng Diyos. Ako ay magiging anak niya, siya ay aking magiging ano? Ama. At ang aming relasyon na yan ay walang hanggan po yan. Ano mang oras, ano mang bahagi ng buhay ko, hindi po kung ako'y nagkasala, kung ako'y gumawa ng kapalpakan, hindi po nangahulugan. Titigil po ang kanyang pagiging ama sa akin o kaya ako na pagiging isang anak niya. Mga kapatid, mga kaibigan, napakatindi na miracle ito. Na tayo walang kaano-ano sa Kanya, tayo ay tumanggap sa Kanya na ating tagapagligtas, Jesus Christ. Jesus, tagapagligtas. Kristo, ang tangi lamang na siya ang inatasan na tagapagligtas. Tanggapin sa puso, tayo magkaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Isa sa mga kabataan, sabi niya, confidential na lang ito. Parang nalulungkot kasi walang matino na ama. At ang akin lang naman po, na simple na pambawi, huwag kang mag-alala, mayroon tayong everlasting Father. Isa sa mga kabataan sabi, itong Pasko, si Papa ay magbisita, pupunta at maging kasama natin. At hindi po nangyayari. Marami pong mga broken homes sa ngayon. Sila po ay naghahangad magkaroon ng ama. Ang kanilang ama na nagiging suwail o kaya ama na irresponsable. Mga kapatid, higit pa sa mga earthly fathers ang matatamo natin. Kung si Jesus Christ tanggapin natin na ating tagapagligtas, He will become our Father. Kahit na orphan kayo, kahit na kayo ay inabandona ng inyong mga ama, makakaroon tayo ng refuge. Magkakaroon tayo po ng makakapitan doon sa piling ng ating Panginoong Hesukristo. Ako, wala na akong ama. Matagal na kami wala ng ama. Pero, hindi ho natin yan ay parang iniinda na, wala na kaming ama. Kasi po, simula na nakilala ko ang Panginoong Yesus, siya po, alinsunod dito, sabi ni Isias, naging aking ama. At last na lang po, na miracle na yan sa kanyang pangalan, Prince of Peace. Nako. Kahit sino po na magaling na negosyador para po magkaroon ng kapayapaan, punta tayo sa hukuman, punta tayo sa huwis, punta tayo sa barangay. Minsan ang atin pong problema hindi po nabibigyan ng solusyon. Anong problema meron tayo? Siya ay makapagbigay po ng kapayapaan sa atin. Ang sabi ng Bible, the peace that passes all knowledge. Ang kapayapaan na hindi maarok.
na kung siya ang magbigay sa iyo ng kapayapaan, yung kapayapaan na yan ay hindi po makumpara, hindi po yan mapantayan ng kapayapaan ng sanlibutan. May mga sleepless night. Bakit? Kung si Jesus Christ ay nandyan sa iyo at siya ay tunay na nahanan at siya ay iyong ama, iyong tagapagligtas, siya po ang magkaloob sa iyo ng kapayapaan na hindi maikapagkaloob ng sanlibutan. Bakit siya tinawag Prince of Peace? Kasi marami na po ang mga, kunyari, peace negotiators. Pero, hindi po nagtuloy-tuloy, pumalpak po, no? Pero siya po, ibig sabihin sa lahat ng mga magbibigay ng kapayapaan, siya po ang prinsipe na magkakaloob po ng kapayapaan. Tanging si Jesus Christ po lamang. Wala po makapagbibigay sa atin ng kapayapaan na talagang tayo ay kontentong-kontento, payapang-payapa sa buong buhay. Yung sabi ng awit, I have peace just like a river. Saan yung peace na yan? Deep in my heart. Kinakanta niya, deep, deep, deep in my heart. Hindi na ito. Bakit wala ka namang malaking pera? Bakit ikaw ay di naman ganun kagwapo o kaganda? Ha? Bakit masyado ka mapayapa? Ha? We have peace. At yung peace na yon binigay ng Prince of Peace. Mga kapatid, mga kaibigan, kunin natin po itong pagkakataon. Ngayong umaga, anyayahan talaga sa ating puso. Kakanta yata tayo. No? So, bilang na lang po pagbigay ng yung emphasis, gabing sentro, ito po yung bagay na ito. May awit po tayo na atin talaga po na i-appropriate, atin talaga po na anyayahan ang prinsipe ng kapayapaang ito. Dito. We'll sing na. We'll sing. Oh, sige. Awitin natin na po yan. Thou didst leave thy throne at di na, sige lang, okay lang. Diyan lang tayo sa upuan natin. Isang stanza lang din ibigay ko ron. Isang stanza lang. Sige lang. Namnamin nyo po, no? I-analyze nyo ng mabuti yung mga words nitong song. Awitin natin po, no? Thou didst leave thy throne, thy kingly crown, when thou camest to earth for me. But in Bethlehem's home was there found no room for thy holy nativity. Oh, come to my heart, Lord Jesus, there is room in my heart for thee. Hanggang dyan na po muna. Tayo po ay magsitayo, pansumandali po. Habang may background music, kung anong gagawin natin, ituloy natin yan o hindi, turn over ko po. Pero po, habang tinutugtog po yan, pansinin niyo po, ang huli po, ang chorus niya, Oh, come to my heart, Lord Jesus. There is room in my heart for you. Lord Jesus, there is room in my heart for you. Sa itong napakahabang buhay natin, hindi mo masabi nandoon na siya sa puso mo. Never na binuksan mo ang puso mo at pinapasok niyo siya. At sinabi, Panginoong Hesus, kayo na po ang tumira sa aking puso. Kayo na po
ang maghahari. Never na malaala mo na nangyari yan. Ngayong umaga, hindi po ito aksidente. Itinakda ng Diyos na ngayong umaga, habang tayo po nakatayo, nakayuko, nakapikit ng ating mga mata, nais mo sabihin, Panginoong Hesus, may bahagi kayo. There is room, O God, in my heart for you. Nais ko anyayahan kayo, Panginoon, sa aking puso sa mga sandaling ito. Habang nakayuko tayo. At nais lang po ako magbigay ng pagkakataon. Kung inyong pwede po, itaas ang inyong kamay. At inyong sabihin sa inyong sarili, Pastor, aking talagang binubuksan na aking puso. Aking binibigyan ng pagkakataon at ng puwang ang Panginoon sa aking puso sa mga sandaling ito. Meron po ba na ngayong umaga, yan po ang iyong panalangin? Buksan ang iyong puso, anyayahan siya, magkaroon siya ng puwang sa iyong buhay, sa iyong puso. Meron po dito, taas niya po ang kanyang kamay. Pastor, please pray for me. Ngayong umaga, aking inanyayahan, magkaroon siya ng puwang sa aking puso. Meron dito sa atin, kalagitnaan, taas lang po ang kanyang kamay. Kung meron po, na ang Panginoon ang usap sa iyo, wala siya sa iyong puso, alam mo, check mo na wala talaga siya. So ngayon, binibigyan mo ng pagkakataon. Ang nagpupuno ng iyong puso, maaring kasalanan, maaring sanlibutan, maaring mga bisyo, maaring mga makasanlibutan na mga gawain. So ngayong umaga, iyon ang buksan ng iyong puso. Pahintulutan, magkaroon siya ng entrada upang siya ay maghari. So, meron dito po. Taas lang po ang kanyang kamay. I will pray for you. Kung sino po, may mga juniors, nagtataas. Mga adults, meron sa atin dito. Hindi mo sigurado. In fact, ang sigurado mo, wala siya sa puso mo. Meron dito po. Taas kanyang kamay. Taas lang po. Salamat, Panginoon, sa mensahe na ito. Napakatindi. Ang mensahe tungkol sa kababalaghan na nangyari sa panahon ng kapanahunan ni Isaias. At ngayon, Panginoon, sa aming kapanahunan, thousands of years, totoo pa rin ito. Maaring magkaroon ng kababalaghan sa bawat puso. In Jesus' name. Amen. Praise God.